red po na bilog, ito po yung makakaranas no ng 89 kilometers per hour o mas mahigit pa doon na mga hangin. So maaari po itong makapatumba ng mga puno at yung mga istruktura po na light materials. Ito po yung makakaranas ng pinakamalalakas na intensity ng hangin. So ito po makakaranas ng usually mga signal number 3 po. So dito po sa may Masbate area. At sa ating nga pong forecast ay kikilos pa ito pa west-northwestward at ma-maintain niya po yung kanyang strength bilang isang severe tropical storm category at babagtasin nga po itong Sibuyan Strait. Posible pang maglandfall ito sa may Romblon area dito po sa may Mindoro provinces sa susunod na mga oras. At sa ating nga pong pagtaya ay patuloy po itong kikilos at mag-e-emerge naman po sa may West Philippine Sea. Posible po mamayang madaling araw at makakalabas naman po ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon. Sa ngayon nakikita natin na mababa naman yung tsansa na mag-re-intensify pa o mas lumakas pa ang ating severe tropical storm Opong habang binabaybay itong mga landmasses or mga lalawigan dito sa Pilipinas. Ngunit pag emerge po niya sa may West Philippine Sea, doon po mas mataas na yung tsansa na mag-re-intensify pa siya bilang isang typhoon category. At ito naman pong nasa yellow na bilog, ito naman po yung makakaranas ng 39 kilometers per hour o mahigit pa na mga hangin. Kaya kahit hindi po tayo malapit no sa sentro nitong si severe tropical storm Opong ay meron pa rin po tayo mga pabugso-bugsong hangin dito sa may bilog na yellow. At yun nga po ay dito naman po posible mamayang hapon close approach na po siya dito no sa may Mindoro provinces at ito po yung pinaka malapit na lokasyon nito dito sa may Metro Manila. So sa ating nga pong forecast ay mas bumaba na yung track nito